Ang sabi ng mga matatanda, ang isang pari daw ay kasal sa simbahan. Ito rin ang tinutukoy na dahilan mga kapuso kung bakit tinaguri ang alagad ng Diyos sa mga pare at hindi sila pinapayagang magkaroon ng sarili nilang mga kabiyak. Pero hanggat nasa seminaryo ka pa, maraming pwedeng mangyari na magdudulot sa iyo para magduda kung eto nga ba ang buhay na para sa iyo. Dear Papa Dudut, ako po si Ronald, Ron for short. Medyo may edad na rin po ako at 35 years old. Pero ang sabi naman nila ay mukha pa rin daw akong 26 years old at kamukha si Arthur Sulinap sa biglang tingin. Ipagtatapat ko po sa inyo na dati akong seminarista sa isa sa mga Catholic University dito sa Maynila. Isang taon na lang po dapat sasabak na ako sa tinatawag nilang trials bago ako ma-ordain bilang isang ganap na pare. Mga kapuso, galing po ako sa isang ultra-religious na pamilya kung saan ang aking ina ay nag-aasam na magkaroon po ng anak na pare. Dapat actually, kuya ko yung dapat na magpapare. Kaya lang noong ino-ordain na siya ay bigla siyang umayaw kasi na-realize daw niya na may iba pala siyang mga gustong gawin sa buhay niya. And to be honest, wala naman po talaga sa plano ko ang maging isang pare. Nakita ko lang kasi kung gaano kalungkot si mama. Pagkatapos iwan ni kuya ang seminaryo kaya nagpa siya ako na ituloy na lamang ang naudlok niyang pagpapare. Nagulat po si mama. Actually, hindi daw niya ma-imagine ako bilang isang pare. Kasi sobrang maloko daw ako noong bata pa. Yung tipong every week ay nasa office ni Madam Principal and imagine Papa Dudut ha. Ako ang nabansagang teacher's enemy number 1 dati. Pero ngayon ay isa na po akong seminarista. Pero okay lang yon. Naniniwala naman kasi ako na lahat ng tao ay pwedeng magbago. Bagamat ganon ang naging initial reaction ni Mama, tuwang-tuwa pa rin po siya kasi sa isip niya, ako na yung magiging sagot sa dasal niya na magkaroon ng anak na isang pare. Pasok. Hi, Father Jet. Oh, Bro Ron. Come in. What can I do for you? Father, may ipagpapaalam lang po sana ako. Binalita po kasi sa akin ni Mama kanina nung bumisita siya na magkaka-reunion yung mga kaklase ko nung high school. Gusto ko lang po sana na magpaalam na pumunta, Father. Brother, alam mo naman ang patakaran natin, hindi ba? You are not allowed to leave the seminary except for valid reasons. Alam ko naman po yun, Father. Pero I actually have a good reason kung bakit ako nagpapaalam sa inyo. Para pumunta sa reunion ng batch ko. Maloko po kasi talaga ako nung bata ako, Father. And marami po ako nasaktang batchmates dahil sa mga kalokohang nagawa ko noon. Ah, ganun ba? Opo, Father. Mukhang hindi ko po nakwento sa inyo. Naging teacher's enemy number 1 po ako noon. Sobrang notorious ko po noon, Father Jet. Ako usually ang promotor ng mga kalokohan sa classroom. And usually, nambibiktima ako ng mga kaklase ko. And I'm not proud of it at all. Pero that's the truth. At gusto mong pumunta sa reunion ng batch mo dahil? Gusto ko pong humingi ng tawad sa lahat ng mga nasaktan ko, Father. Well, that's very good. At this point, one would think na pwede nang makalimutan lahat ng mga nagawa nating pagkakamali in the past. Pero hindi talaga natin alam yung naging epekto nito sa mga naapektuhan. I applaud you for your humility, brother. Sige, just this once, pagbibigyan kita. Wow, that's great. Maraming salamat po, Father. Alam mo, now that you're here, gusto rin kita talagang kausapin. I've been observing you for a while. Napapansin ko na parang hindi ka pa rin yata sigurado
sa desisyon mong pumasok sa seminaryo. Ha? Talaga po, Father? What made you think that? Don't get me wrong. I know you're taking the preparation seriously. Kahit naman sa studies mo, nakikita ko yun eh. Pero minsan kasi, para nasa ibang lugar yung isip mo whenever I see you. Ganun po ba? I'm sorry about that, Father. Oh, no need to apologize. Sinasabi ko lang naman yung napapansin ko. Well, sure naman po talaga ako sa pagpasok ko dito. I guess I can't help it sometimes na magkaroon ng konting pagdududa. Bakit hindi mo i-share sa akin yung mga pagdududa mo? Well, Father, una sa lahat, sabi ko nga po, maloko ako nung high school ako. Kilala niyo po si Tommy Diones? Yung role ni Ronnie Hinares sa Pepito Manaloto? Ganun po ako kaloko dati. Well, people change. This last few years na kasama ka namin, napakalaki ng pagbabago nakita ko sa iyo as a person. And if I may say so myself, I think you have the makings of a good priest. Thank you, Father. Na-appreciate ko yan. Pero I think mas mabigat na dahilan po para sa akin yung motives ko for entering the seminary. Are you afraid na pumasok ka dito for the wrong reasons? Parang ganun na nga po. Nandito po ako dahil sa kuya ko. My elder brother, ang paborito ni Mama. Siya po yung dapat na magiging pari ng family namin eh. But what happened? Umalis po siya kasi na-realize niya na the priesthood is not for him. Bilang rector ng seminaryo ay ginawang personal duty ni Father Jet na makilala ang bawat isa sa amin. Lagi niyang pinapaalala sa lahat na isa kaming pamilya. Kaya dapat ay lagi kaming magtulungan at magdamayan. Malaki po ang tiwala ko sa kanya, Papa Dudut. Kaya hindi na rin ako nag-alinlangang ikwento sa kanya na yung kuya kong ex-seminarista ang paboritong anak ni Mama. At sobra siyang na-devastate the day that kuya left the seminary. Inamin ko rin po sa kanya na isa sa mga dahilan kung bakit ako talaga nagdesisyong magpare dahil hindi ko gustong nakikitang malungkot si Mama. Natuwa naman po siya nang binalita ko sa kanya yon at natuwa naman siya kahit paano. Hindi nga lang siya kasing excited kasi hindi ako si kuya. Pero siya po mismo napansin lahat ng mga pagbabago sa buhay ko mula noong naging seminarista ko. Hindi ko po alam kung bakit pero sinabi ni Father Jet na gamitin ko ang panahong ito para pagnilayan kung desidido na talaga akong magpare. Dahil siya rin naman ay aminadong hindi ito para sa lahat ng mga lalaki. While I'm thankful for all the positive changes, nag-confide po ako kay Father Jet na gusto ko rin naman pong ma-enjoy ang buhay kasi may mga bagay pa rin naman akong gustong gawin para sa sarili ko. Isa na rin doon ang makapag-aral muli and thankfully ay pinayagan ako mag-enroll para makapag-master's degree, Papa Dudut. Since nasa seminaryo na ako ay minabuti ko na rin pong mag-masteral in Divine Studies para mas lalong lumalim ang pananampalataya ko. Little did I know na dito magbabago ng tuluyan ang mundo ko, Papa Dudut. Excuse me, may nakaupo ba dito? Ha? Wala pa. Go ahead. Thank you. Hi, I'm Mayan. Ron, nice to meet you. Nice to meet you too. Para ngayon pa lang kita nakita dito ah. Are you a new student? Well, technically, oo. First day ko kasi as a masteral student. Pero dito rin ako nag-college. Bakit? Papasa pa rin ba akong college student? Actually, ilang taon ka na ba? You look very young. I'm 35 years old. Ha?
35? Wow! Baby-faced. So, what brings you here sa marriage and family class? Well, nag-masters kasi ako in Divine Studies. Naisip ko kasi na baka makatulong to sa personal life ko. As well as sa pagmi-minister ko sa mga tao in the future. Minister? Anong ibig mong sabihin? Good evening, class. Welcome to Marriage and Family Class. Ako si Father June. Ako ang magiging prof nyo sa klaseng ito for the whole semester. Bro Ron, you're here. Binilin ka ni Father Jet sa akin Kayo talaga, Father June. Nilaglag nyo naman po ako eh. Hindi naman. Just looking after you, brother. Pinagkatiwala ka ni Father Jet sa akin. Alam mo naman ang rector natin, family ang tingin sa ating lahat. Well, totoo naman po yun. Well, I'll keep it short and sweet for everybody. Total, I only have a few house rules para sa klase natin. Huwag kayo malate and come to class prepared. That's it. Although, sasabihan ko na kayo, you're going to need a partner para sa lahat ng mga projects na i-assign ko sa inyo. So, kung pipili kayo ng partner, piliin nyo na yung mukhang mapagkakatiwalaan, yung hindi mag-freeload sa inyo. Okay? O sige na. Class dismissed. See you next week. Seminarista ka? Kaya pala. Well, actually, I can relate dyan sa sinasabi mo na ministry. Actually, I'm also a teacher. Philo-prof ako sa Liberal Arts College natin. Para sa akin kasi hindi lang trabaho ang pagtuturo eh. Parang pagpapare. I see teaching as a vocation as well. sa bagay, totoo yan. Kasi para ding teacher sa mga pare. They teach the churchgoers kung paano maging isang mabuting tao. At dahil nga po si Mayan ang pinakaunang nakilala ko sa klase namin, no-brainer po para sa akin na siya ang ayain ko na maging kapartner para sa mga assignments ni Father June para sa klase namin. Thankfully, Papa Dudut ay hindi niya ako tinanggihan. Ang sabi naman daw po niya magka-vibes naman kami, and I happen to agree with her. Kaya po ako naingganyong alokin si Mayan na maging partner ko kasi napaka-upbeat ng ugali niya. Masayahin si Mayan, Papa Dudut. Cowboy, game gawin kahit na ano. Siyempre, may mga pagkakaiba rin po kami. Unlike ako na galing sa isang konserbatibong pamilya, she comes from a family of educators na naniniwalang hindi pwedeng basta-basta ka na lang magpapakabulag sa pananampalataya mo. Na kailangan mo rin itong itest sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol dito. Which is why she decided to take the same masteral track. Pero it also doesn't hurt at all na may hawig siya kay Manilyn Reynes. Sa bata pa lang ako ay sobrang crush ko na. As in to the point na pwede na akong paglamayan kasi naman patay na patay ako sa ganda ni Manilyn Reynes. Papa Dudut, ang pinakaunang assignment na ibinigay ni Father June sa klase namin ay may kinalaman sa biblical na setup ng marriage. In a nutshell, ang lalaki po ang spiritual, physical, and financial leader ng pamilya. At ang babae naman po ay ang kanyang katuwang. Sinasabi rin po na habang ang lalaki ay kailangang pamunuan ng pamilya sa lahat ng aspeto, ang babae naman ay kailangang mag-submit sa kanya. Napaka-controversial po ng paksang ito kasi kadalasan kapag sinasabing submit to your husband, ang automatic na iniisip ay dapat magpaalila ang babae sa asawa niya. Something na hindi po totoo. May dahilan kung bakit katuwang o helpmate ang ginagamit na salita at hindi katulong o helper. At yun ay dahil tulad nila Pipito at Elsa Manaloto, nagtutulungan ng mag-asawa para maitaguyod ng maayos ang buong pamilya.
Anyway, kailangan po namin ni Mayan mag-present sa klase namin tungkol sa misconceptions ng submission. Para hindi makaabala sa schedule ni Mayan, minabuti po namin na magkita sa library pagkatapos ng last class ni Mayan sa araw na yon. Kailangan ba talagang dito tayo sa library, brother? Hindi ba nakakailang? Tingnan mo, tayong dalawa lang yun nandito sa theology section. Hindi naman. Maliban na lang kung lalagyan mo ng mali siya na tayong dalawa lang yun nandito. And besides, nandito lahat ng mga kailangan nating resources. Brother, baka nakakalimutan nyo. Uso na po ang internet. I know that. Pero iba pa rin yung discipline ng pagpunta sa library para hanapin yung mga information na kailangan mo. Not everything is on the internet. Pero tayong dalawa lang talaga. Why not? Putak naman yung ipinunta natin dito. Fair enough. So, where do we start? Ewan, siguro sa pag-amin? I'm sorry, what do you mean? Pag-amin, admission, pagtatapat. Okay, so what about it? May pagtatapat kasi ako sa'yo. Sana lang hindi mapalaki pero hindi ko na talaga kasi kayang magpigil eh. I like you, Marianne. Excuse me? Narinig mo naman ako, hindi ba? I like you. I'm very attracted to you. Brother, hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Bakit ako kikilabutan? Normal lang naman para sa isang tao ang magkagusto sa kapwa niya, hindi ba? It's different for you. So? I'm still a guy. Not just any guy. Seminarista ka. Pero I'm still human. And I can still be attracted to any woman. Akala mo ba hindi kita napapansin? Excuse me? Kung akala mo hindi ko nakikita kapag tumititig ka sa akin, nagkakamali ka. I see you stare at me all the time. Patay mali siya lang ako. Kasi ayokong mapahiya ka. Mukhang nagulat po si Mayan sa pagtatapat na ginawa ko sa kanya, Papa Dudut. And hindi ko po siya masisisi. Ang paniniwala po kasi niya is once makapasok ka ng seminaryo, off limits ka na. Ideally ay gano'n naman po talaga dapat. Sadya lang talaga sigurong pilyo ako. Or hindi ko lang talaga mapigilan yung kalandian ko. Hindi ko rin po alam, Papa Dudut. Hindi nyo rin naman po siguro ako masisisi. Puro kami lalaki sa seminaryo at kapag hindi ako nag-a-attend ng klase para sa masterals ko ay nasa kwarto ko lang naman ako at walang ginagawa. Nagkaalaman po kami ni Mayan the same moment na may attraction kami para sa isa't isa. Napilit ko rin siyang umamin pagkatapos kong sabihin sa kanya na nakikita ko sa kanyang mga mata na may pagtingin siya sa akin. Pagkaamin pa lang niya sa akin ay nagdilim na ang paningin ko at sinunggabang ko na ang pagkakataon, Papa Dudut. Hinalikan ko po siya ng malalim. The best part, sinagot po niya ang halik na ibinigay ko sa kanya. I felt really good, Papa Dudut. Para akong nakawala sa hawla ng mga oras na yon. Pakiramdam ko po ay sasabog na ako. Kaya bigla akong pumiglas at sinabi sa kanya na sasaglit lang ako sa CR. At aasahan ko na susundan niya ako, kaya tinext ko sa kanya kung saang cubicle ako maghihintay pagkarating na pagkarating ko.
Brother, hindi tama to. Ron na lang. But that's what you are. Seminarista ka. Dapat i-dedicate mo ang sarili mo sa pagpapari. Not right now. What's more important is tayong dalawa lang ang nandito ngayon. Wala tayong ibang dapat isipin kundi tayong dalawa. Right here, right now. Pero brother, Ron. I'm not sure if gusto ko talaga to. We're playing with fire here. Bakit? Di ba, sabi mo may gusto ka sa akin? Hindi porket may gusto ko sa'yo, ibig sabihin we're going to act on it. Baka ikasama natin to. What if someone sees us? Mali to, Ron. Hindi, Mayan. It's only wrong kung walang consent. Ano bang problema? I like you, you like me. Problem solved. Walang kakumplikasyon. Walang komplikasyon? You're off limits, remember? Ano na lang ang iisipin ng tao if they find out na may nangyari sa atin? Kailan ka pa natakot kung anong sasabihin ng mga tao? Hindi siya magandang tignan. So? Ano na lang iisipin nila? Sinulot kita from the church? At isa pa, dito sa school gumagalaw ang mundo natin. Dito ka nagsiseminaryo. Dito pa ako prof. Magkaklase tayo sa masters. Skandalo to if we don't get lucky. I'm not so sure I want to risk it all. Hindi naman nila kailangan malaman eh. It's our little secret. Magpapari ka na ron. Pero hindi pa ako pare. Pero nasa seminaryo ka pa. Oo, pero hindi pa ako na-ordain. At kung mahuli tayo? Saka na natin problemahin yun. Ang sakin, nandito na tayo. We have time. We're at the place. And this is the opportunity. What are you going to do about it? Ron, hindi ko talaga alam. Mayan, it's okay. We're just two people who happen to like each other. At attracted tayo physically sa isa't isa. Again, walang masama doon. And besides, hindi ka ba na-excite at the thought na pwede tayong mahuli at this time? OMG! Seryoso ka ba? Willing kang ilagay sa alanganin yung future mo bilang pare para lang sa ilang oras ng kamunduhan? Despite her protest ay nanaig ang passion na nararamdaman namin ng mga oras na yon. One thing led to another and well, gaya nga ng inaasahan, we still got physical, Papa Dudut. May nangyari po sa amin. Do I acknowledge na maling may nangyari sa amin ni Mayan? Definitely ay oo. Pero may pagsisisi ba ako? Asa. Ginusto ko bawat minuto ng pagsasama naming dalawa and I cherish it. Matagal ko na pong nakalimutan to be truly happy. I have never felt as alive and kita ko po sa mga mata niya that she felt the exact same way. On a lighter note ay siguro ay maswerte lang kami kasi nakabalik kami ng theology section ng library namin na walang nakakita sa aming sabay na lumabas sa men's CR. Since then ay may mga ilang bagay po na nagbago. Pero very minimal lang. Nag-uusap pa rin naman po kami ni Mayan lalo na since pinili naming maging partner ang isa't isa buong semester. At magkatabi pa rin naman po kami ng upuan sa classroom. Pero outside that ay napansin ko po na medyo naiilang na siya sa akin. Hindi ko naman po siya masisisi. Even though may pagtingin kami sa isa't isa at pareho naming ginusto yung mga nangyari, part of us both know na mali pa rin ang ginawa namin, Papa Dudut. And we just got lucky na hindi kami nahuli.
Inaamin ko po sa inyo, Papa Dudut, na nakakaramdam po ako ng konting kiro, but what can I do? Pinili ko pong sagutin ang tawag ng laman despite my circumstance bilang isang seminarista. Papa Dudut, pagkatapos po na may mangyari sa amin ni Mayan ay nagsimula po akong mag-isip na baka mas magandang umalis na lamang ako ng seminaryo. Napagtanto ko po na kapag naging pari na ako ay hindi ako ulit pwedeng makaranas ng kahit na anong intimate physical contact dahil matatali ako ng vow of celibacy. Don't get me wrong, Papa Dudut. Ginusto ko po talagang maging pare. At hanggang ngayon naman po ay gusto ko pa rin. Pero dahil sa nangyari sa amin ni Mayan ay naging open ako to the possibility na mali yung mga motibo ko. Both for joining the priesthood at para sa pag-alis ng seminaryo. Nung una ay dinidismiss ko lang po ito, thinking na ginajustify ko lang yung kagustuhan kong iwan ang buhay seminarista kasi alam kong kasalanan sa Diyos yung nangyari. Pero na-realize ko rin po kasi na simulat sa pool pa lamang, ito naman po talaga yung gusto ko. To spend my life na mahal ko at mahal din ako. At magsimula kami ng sarili naming pamilya. Na-realize ko rin po, Papa Dudut, na kaya ko lang naman binaon sa limot itong pangarap na ito dahil gusto kong patunayan sa aking ina na kaya kong magpakatino sa buhay. Sa kagustuhan kong magkaroon ng kahit na katiting na kalinawan sa mga bagay-bagay, lumapit ako, Papa Dudut, kay Father Jet para humingi ng payo. Of course, bilang rector ng seminaryo, kinakailangan ko pong ipagtapat sa kanya ang lahat sa ngalan ng tinatawag na accountability. Kung paano ko nakilala si Mayan, anong nangyari sa aming dalawa, yung pagkalitong dinulot nung nangyari sa amin. Sa palagay ko po, it's safe to say na kahit naiintindihan ako ni Father Jet ay hindi po siya natuwa. Alam mo, I could have you expelled right this minute from the seminary dahil sa ginawa mo. I'm very disappointed. Yes, Father. Alam ko po. And naiintindihan ko. I'm very sorry. It doesn't even matter kung napilitan ka lang or ginusto mo talaga. The problem is you committed a sin. Hindi ka nag-ingat. And of all people for you to have this kind of involvement with, isa pang professor dito sa university. Single ba siya o married? Single po siya, Father. Good. Ano pong kinalaman nun sa dilemma ko, Father? Everything. Kung hindi mo hinayaan ang sarili mo na matukso, then hindi ka dapat nagkakaganito ngayon. Mas nalilito ka ngayon kaysa nung huli tayo nag-usap. Kung sana lang hindi ka nagkaroon ng distraction. It doesn't change anything though. Nagkasala ka pa rin. You of all people should know na ang pakikipagtalik sa hindi mo asawa ay isang kasalanan. I know, Father. I know it's a sin. Pero kailangan ko pong magpakatotoo sa sarili ko. I regret na nangyari yung nangyari sa amin ni Mayan. But only because it's a sin. But as far as feeling this way, wala po akong pinagsisisihan. Ang ibig mo bang sabihin, may feelings ka rin for this woman? Hindi kaya possible na it's just physical attraction? Honestly, kinonsider ko po yan. But Father Jet, na-realize ko po kasi na more than a life partner, gusto ko po kasi talagang magkaroon ng sariling pamilya. Pero ayoko lang po sanang madisappoint si Mama. Then I think alam mo na kung anong dapat mong gawin. Father, hindi ko po maintindihan. You should leave. Leave? Father, magta-trials na po ako. Konti na lang ma-ordain na rin po ako. Magkakatotoo na po yung pangarap ni Mama na magkapari sa pamilya namin. Pangarap ng mama mo, hindi sa'yo. Kanina lang, ikaw na mismo nagsabi
Na gusto mo talaga magkaroon ng sarili mong pamilya, hindi ba? Pero Father, Naiintindihan ko na ngayon kung saan ang gagaling ang pagdududa mo. You're torn between wanting to please your mother and wanting to chase after your dreams. hindi ko po talaga alam ang gagawin ko, Father. If there's any advice I can give you, it's this. Gawin mo kung ano yung magbibigay sa'yo ng inner peace. Ganun mo malalaman kung para sa'yo talaga dapat ang isang bagay. Gulong-gulo pa rin po ang isipan ko habang nag-uusap kami ni Father Jet, Papa Dudut. Inner peace, paano ko po yun mararamdaman kung kasalanan ang nagdala sa akin dito? Kasalanan nga po yung nagawa ko, hindi ba? Para tuloy pakiramdam ko ay nasayang ko ang oras ni Father Jet and hindi po ako nag-atubiling sabihin ito sa kanya. Kahit po disappointed siya sa akin ay binigyan po niya ako ng assurance na hindi nasayang yung oras niya dahil para ko na rin pong kinumpisal sa kanya yung ginawa ko. At kahit papaano ay natulungan pa rin daw niya ako. At least para mawala yung bigat na dinadala ng konsensya ko. Yun nga lang, Papa Dudut, nasa akin pa rin daw yung desisyon kung ipagpapatuloy ko ang pagsiseminary or kung iiwan ko na ito ng tuluyan. Pagkatapos ng isang malupit na soul searching ay na-realize ko na hindi pala yung one night stand namin ni Mary Ann ang nagdala sa akin sa crossroads na ito, kundi yung pagdududa sa puso ko kung para sa akin nga ba ang pagpapare. Doon ko napagtanto, Papa Dudut, na hindi rin pala ako naging totoo sa sarili ko. Kaya eventually ay nagpasya ako na iwan ang buhay sa seminaryo. With Father Jet's blessing, ibang usapan nga lang po ang naging reaksyon ng mama ko. Pero ma, gusto ko naman po talagang magpari eh. Na-realize ko lang na may iba pa pala akong gustong gawin sa buhay ko. And if tinuloy ko yung pagpapare, hindi ko na yun magagawa. Yan ang sinasabi ko eh. 1 taon na lang, Ron. Trials na lang magiging pari ka na. Pero ito na nga yung naging trial sa akin, ma. Binigyan ako ni Father Jet ng pagkakataon na makipag-interaction sa mga tao by allowing me to enroll masteral classes. Kita mo na. Dapat lahat ng focus mo na sa preparations maging pare. Wala nang iba. O ano nangyari ngayon? Dahil dyan sa Lecheng Masters na yan, na-distract ka. Ay nako! What's next pag alis mo? Mangangalantari ka ng kung sino-sinong babae dyan? Hanggang ngayon hindi mo pa rin mabitawan yung mga kalokohan mo eh. Kalokohan? Ma, the last 4 years ng buhay ko, inilaan ko sa seminaryo. Kasi nakita ko kung gaano kayo kalungkot nung umalis si kuya sa seminaryo. Kaya nga hinayaan lang kita magseminaryo. Akala ko tinino mo buhay mo. Yung pala wala rin ako mapapala. Ang sakit naman nun, ma. Buong akala ko magbabago na ang tingin niyo sa akin. Kaya nga ako nagseminaryo eh. Kasi gusto kong patunayan sa inyo na kaya kong magbago. Tapos ngayon na na-realize ko na hindi pala para sa akin ang pagpapare, na may mga bagay na mas gusto akong gawin sa buhay ko, malalaman ko na lang na hanggang ngayon pala, ganyan pa rin kababa ang tingin niyo sa akin? In the first place, sino ba nagsabi sa'yo na gawin mo? Wala naman, di ba? I did all that for you, ma! Ginawa ko yon kasi gusto ko naman na maramdaman mo na may worth ako sa'yo. I guess I was mistaken. You will never be your brother. Right. The same brother na iniwan din ang pagpapare. Bakit? Kasi sakal na siya sa inyo. Not once did you ever consider kung ano yung feelings ni kuya. Si kuya na yun, ha? Favorite son nyo pa yun. Kung feelings nga niya, hindi nyo naisip eh. Paano pa kaya yung sa akin? How dare you? Your brother would never talk to me like this. Yun na nga, ma eh. He would never talk to you like this, pero kahit minsan ba? Naisip nyo kung may iba pang gustong gawin si kuya? Hindi naman po, di ba? Puro na lang po kayo. Lahat ng gusto nyo masusunod.
Pero pag kami ang may request, ayaw nyo. Dahil ako ang batas sa bahay na to. Well, I'm sorry, Ma. Not this time. Especially not after realizing na kahit ano pang gawin ko, sa mga mata nyo, I will never measure up kay Kuya. For goodness sake, I don't need to compare myself kay Kuya kasi you're right. We're not the same person. Pero Kuya and I agree on one thing though. Hindi para sa lahat ang pagpapari. Mabuti na lamang po at namagitan si Papa sa sagutan namin ni Mama. Hindi ko po gustong makipagtaasan ng boses sa kanya, Papa Dudut, pero hindi ko po talaga kinaya yung sinabi niya sa akin na I will never be my brother. I did my best na kausapin siya ng may paggalang. Pero hindi na ako nakapagpigil kasi naramdaman ko na pong natapakan yung pagkatao ko by the very person whose love and affection I was fighting for. Ang naging ending, Papa Dudut, hinayaan na lang po niya akong gawin kung ano ang gusto ko sa buhay. Kaya the first thing I did pagkaalis ng seminaryo was to go to Mayan para sabihin sa kanya na malaya na akong pakasalan siya, which we did after 6 months. It came at a price, Papa Dudut. Pagkatapos naming ikasal ni Mayan ay hindi naman ako kinausap ni Mama hanggang dumating ang una nilang apo ni Papa. Looking back, Papa Dudut, tama nga po si Father Jet. Hindi para sa lahat ng lalaki ang pagiging isang pare. Pero walang masama dito. Nagkataon lang po talaga siguro na iba ang nakalaang path para sa akin. I can definitely say na hindi ko pinagsisisihang umalis ng seminaryo to be with Mayan, ang babaeng pinakamamahal ko. After all, kung hindi ko ginawa yon, yung pamilyang gusto kong magkaroon ay baka hindi ko po nakamit. Nakaramdam din po ako, Papa Dudut, ng tinatawag nilang inner peace na sinasabi ni Father Jet sa akin dati pa. And that's how I know na eto talaga ang para sa akin na bigay ng Diyos. Lubos na gumagalang ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Ron.